Isang makakalikasan at mapagpalang araw po mga kahabi. So ang pag-uusapan po natin ngayon ay pwede bang alagaan ang niregalong ibon sa atin? Ano ang dapat gawin? So kung bagong viewers ka sa channel na ito at napadaan po kayo, ay humiling po ako ng maliit na kapabor lang kahabi na pakisubscribe po ang YouTube channel, at ang content natin at ang topic natin na sa video ito ay regarding po sa buhay mag-ibon. So pwede bang alagaan ang niregalong ibon? Ano ang dapat gawin? At ganoon din po yung katanungan, komento ng ating kahabi, si Kahabi Healthcare Professional Sync. Kahabi, kailangan ko ang tulong mo. Kung kunin ko ba ang binigay na ibon o kalimutan ko na lang ang love ko sa ibon? So yun po yung una niyang komento or tanong. Tapos meron pa pong pangalawa, Kahabi, paano yung mga binigay na wala namang deed of sale o deed of donation? Paano pa re-register mga kahabi? Bibigyan na ako tapos kukulitin ko sa documents, dapat pwedeng pa-register, hindi naman nakaw ang mga ibon. So shoutout po sa iyo Kahabi Healthcare Professional Sync. So si Kahabi Healthcare Professional Sync ay nag-aalala sa ibinigay sa kanya na ibon or species, kung pwede bang itong iparehistro. So yun po yung ating pag-uusapan, kung pwede pong alagaan ang niregalong ibon, ano ang dapat gawin. So Kahabi, kung bibigyan tayo ng ibon ay a deed of donation dapat, kung ito po ay i-donate lang sa atin. Hindi po pwedeng magbibigay ng deed of sale kung ito po ay i-donate. So deed of donation dapat. At kung ang magbibigay sa inyo Kahabi ay kamag-anak nyo lamang po, itong CWR holder or the Wildlife Farm Permit. So kung susundin natin ang batas ng RA 9147 na pinatutupad naman ng DNR, ay hindi po pwede tayong mag-alaga ng mga species kung ito po ay nasa red list category ng IUCN. So yun po ang ating dapat sundin at dapat nating malaman. So kung sa una mong katanungan, kung kukunin mo ba ang binigay na ibon o kalimutan ko na lang ang love sa ibon, hindi naman pwede yung Kahabi na nang dahil lang sa walang papel ay kakalimutan mo na ang iyong pagmamahal sa ibon. Kung talagang mahal natin ang ibon, ay tayo ay gagawa ng paraan upang maparehistro natin sa DENR ang nasabing species. Hindi po yung kalilimutan na natin ang dokumento dahil wala namang binigay na dokumento yung ibon. So hindi natin siya matatanggap hanggat walang dokumento. So nandun dapat yung ating desire, at mayroon tayong mga plano, dahil sabi nga, kung gusto natin ay mayroong paraan, at kung ayaw natin, ganun na lang ba tayo kadali sumuko? Kung mayroon naman tayong pagmamahal sa ibon at hindi na ba natin magagawan nito ng paraan? Marami pong paraan para maparehistro natin ng ibon or magkaroon tayo ng kaukulang dokumento at para sa ating maparehistro ang ating mga ibon. So nais ko lamang pong itong i-share Kahabi regarding po sa DNR National Capital Region. So ito po yung nangyari at kaganapan doon sa pag-aalaga ng nairegalong ibon. So kung ano po ang sitwasyon, tapos bibigyan po natin ng reaction at komento ang kaganapang ito. So ito po yung nangyari sa ulat ng DNR National Capital Region NCR. Valenzuela City, isang endangered na umbrella kakatu o Kakatwa alba, ito po yung scientific name ng umbrella kakatu, ang natagpuan na ang matagumpay na nasagip ng DNR Metropolitan Environmental Office North. So ito yung MEO North, katuwang ang Enforcers Division ng DENR NCR mula sa isang bahay sa Pascual Dieto Street.
na natagpuan ng ibon sa pamamagitan ng Wildlife Surveillance Operation ng MIO North. Ayon sa may-ari, ang ibon ay naregalo mula sa isang kaibigan sa abroad at hindi nila alam na kinakailangan ng Certificate of Wildlife Registration o CWR dahil sa kakulangan sa kaalaman at maayos na pangangalaga. Voluntaryo nila itong isinuko. Napag-alamang may feather flocking ang ibon, sinyales ng stress, kaya't agad itong inilipat sa Biodiversity Management Bureau o BMB para sa medical na atensyon. Ang umbrella kakatu ay endemic sa Indonesia at kabilang sa endangered species. Ayon sa IUCN Red List, dulot ng illegal wildlife trade at pagkasira ng kagubatan. Mapanganib ang pag-aalaga sa mga exotic wildlife na walang kaukulang dokumento, lalo na kung sila ay makatakas at makaapekto sa ating mga native species. Ang pagkilos nito ay alinsunod sa Republic Act 9147 o Wildlife Resources Conservation Protection Act of 2001. Patuloy ang DNR-NCR sa pagsagip at pangangalaga ng mga buhay ilang upang mapanatili ang ecological na balanse at protektahan ang likas na yaman. So, kahabi, sa topic natin, pwede bang alagaan ang niregalong ibon? Ano ang dapat gawin? So, kung magre-regalo tayo ng ibon species at ito po ay nasa IUCN Red List category, ay dapat mayroong kaukulang dokumento. Isama na po natin yung papers ng ibon or species kung ito po ay ating ireregalo. Dahil ayon sa Republic Act 9147 na pinatutupad ng DNR ay hindi po tayo pinahintulutan na mag-possess ng illegal species na walang dokumento. Katulad po ng nangyari sa isa nating kababayan sa Valenzuela, ay niregalo sa kanya ng kaibigan niyang abroad. So wala siyang kaalaman. Kaya meron po tayong regarding dito sa ating talakayan, sa topic natin, sa content nito, ay lagi po akong nagpapaalala na makapagbigay ng kaalaman at maayos na pangangalaga para sa ating mga species, kung ano po yung ating gawin, na ano po yung dapat nating gawin. So mga kahabi, meron po ang MEO ng mga surveillance operation. So nawa hanggat maaari, hanggat maaga ay magawa natin ng paraan na maparehistro ang ating mga species, lalo na po kung napapabilang ito sa mga endemic or mga endangered species, or kahit ayon sa IUCN na mga list concern hanggang sa extinct, ay kailangan po nating iparehistro ito. So yun lang po ang ating laging pinaalala sa mga kahabi natin na mag-aalaga ng mga species at mga ibon. Ano ang dapat nating gawin? Ito ay dapat merong kakulang dokumento. Kung meron man tayong nabigyan naman tayo ng mga ibon, tapos wala po tayong dokumento, ay mahihirapan po tayong itong maparehistro. Nawa ay humanap tayo kung tayo ay mag-a-avail, at sa mga magre-regalo dyan ay laki pa na rin po natin ng deed of donation or DOD, para po yung tatanggap naman ng regalo ay meron siyang kapasidad at lalo siyang matutuwa kung ito po ay kanyang mapaparehistro. Dahil ayon sa Republic Act 9147, Conservation and Protection Act, at an act providing for the conservation and protection of wildlife resources and their habitat, appropriating funds therefore when for other purposes. Ang batas na nagpapatibay ng pananatili at pangangalaga ng buhay ilang at sa kanilang mga tirahan. So yun po ang lagi kong pinapaalala sa ating mga kahabi
na kung tayo po ay mag-aalaga, siguraduhin po natin ito ay ating mapaparehistro sa DNR para kung tayo man ay puntahan ng mga kawani ng DNR at magtanong or mag-surveillance sa ating area, sa ating mga ibunan, sa ating mga apiary, ay meron po tayong maipapakitang mga dokumento na tayo po ay napahintulutan ng DNR na mag-alaga dahil ito po ay ating naparehistro. Ito naman pong IUCN Kahabi, ito yung International Union for Conservation of Nature. Ito po ang nag-aaral sa mga species kung kanong kategory po sila at kung saan po sila nabibilang. Dahil ang endangered species po, pag sinabing endangered ay kumukunti na po ang bilang nila sa wild or sa ilang. Kaya po mahigpit po ang DNR at isa rin po na kumukunti ang bilang nila sa ilang ay yung sa kanilang mga habitat. Nasisira na po ang kanilang habitat o yung mga tirahan. Kaya kumukunti na po ang mga bilang nila sa ilang. So, kung tayo po ay merong species, alamin po nating mga kahabi kung ito po ay dapat nating iparehistro. So, hopefully mga kahabi, meron tayong mga natutunan kung pwede bang alagaan ang mga niregalong mga ibon at ano ang dapat nating gawin. At kung nagustuhan nyo kahabi itong video ay humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. So, ang umbrella kakatu, kakatwa alba ay isa na pong endemic at endangered species na po. So, magandang alagaan po ito at ito po ay natitrain. Ngunit, kung ito po ay wala tayong dokumento, ay hindi po pinahintulutan ng DNR na patuloy tayo mag-possess or mag-alaga ng mga species na wala pong kaukulang dokumento. So, sayang naman yung pag-ating pag-aalaga, lalo na kung napamahal na tayo sa mga ibon, sa mga species, tapos wala naman tayong kaukulang dokumento. So hopefully, sa mga kahabi natin na merong kakayahan na magregalo sa mga kaibigan, alam naman natin na itong mga species, mga ibon ay isa sa mga paraan para mairegalo natin. Dahil marami tayong mga kahabi na nahihilig na po sa pag-aalaga ng mga ibon. Ngunit ito muli ay ating paalala, kung tayo po ay magre-regalo, laki pa na po natin ng deed of donation. Okay po mga kahabi, maraming pong salamat. At kung nagustuhan nyo to mga kahabi, ay pasubscribe po yung ating YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. Maganda ang buhay pag may kaalaman sa pag-aalaga ng ibon. Lalong-lalo na po yung mga species na napapabilang sa IUCN Red List category. Dapat ito po yung ating malalaman at maunawaan kung ano po yung ating dapat gawin. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.